Marshall Peak, Kabanata 5425. Temporal River. Para sa isang miyembro ng Dragon Clan, ang kanilang Dragon Bead ay parang monster core sa isang monster beast. Iyon ang asensya ng kanilang paglilinang, at hindi nila ito madaling ipatawag, ngunit kapag nagawa na nila, maaaring ang kanilang kaaway ay mamamatay, o sila ay mapahamak. Ang pagtawag ng Dragon Bead upang harapin ang mga kaaway ay isang malakas na trump card, ngunit halos palaging nagreresulta ito sa pinsala sa Dragon Bead. Kapag nangyari iyon, ang kapangyarihan ng kanilang Dragon Vein ay magiging tulad ng isang punong walang ugat o isang ilog na walang pinanggagalingan, na binabawasan ang kanilang lakas sa isang mahusay na antas, kung hindi man lang napilayan o pinapatay sila ng direkta. Noong nakaraan, ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang Dragon Bead upang patayin ang isang nasugatan na Territory Lord. Bilang resulta, nasira ang kanyang Dragon Bead, at inabot siya ng maraming taon upang maibalik ito. Sa oras na iyon, ang kanyang Dragon Vein ay napakahina pa, at maaari lamang siyang mag-transform sa isang 30,000 metrong Grand Dragon. Ngayon, siya ay isang Ancient Dragon, kaya ang kanyang Dragon Bead ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Ito ang huling galaw na magagamit niya. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa kanyang miniature universe ay halos natuyo, at ang kanyang pisikal na katawan ay umabot na sa limitasyon nito, ngunit ang mga undercurrent sa Great Sea ay kasinggulo ng dati. Kung kahit ang kanyang Dragon Bead ay hindi makapagbukas ng landas para sa kanya upang mabuhay, wala siyang kapangyarihang gumawa ng anupaman. Sa kabutihang palad, ang Dragon Bead ng isang sinaunang dragon ay hindi nabigo. Sa sandaling ito ay ipinatawag, isang napakalaking kapangyarihan ang sumabog. Tila may isang dragon na lumalangoy sa loob ng Dragon Bead, at ang matinding dragon pressure na pinakawalan ay bumasag sa lahat ng magulong undercurrent sa daan nito. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Dragon Bead. Mahigpit na sinundan ni Yang Kai ang kanyang Dragon Bead nang kumawala siya mula sa undercurrent na kasalukuyang na-stuck niya at pumasok sa susunod. Ang Dragon Bead ay bumaril pasulong, sinira ang lahat ng mga hadlang habang parami ng parami ang mga bitek na lumitaw dito. Nabasag nito ang 3 undercurrent ng sunod-sunod, at tulad ng pag-aalala ni Yang Kai na masisira ang kanyang Dragon Bead, naramdaman niyang naalis na ang lahat ng pressure sa paligid niya. Para siyang nakarating sa ibang mundo. Mula nang pumasok siya sa Great Sea Celestial Phenomenon, ito ay sunod-sunod na krisis. Gayunpaman, ang puwang na ito ay lubos na nadama. Ito ay isang undercurrent pa rin, ngunit ito ay makabuluhang hindi gaanong marahas kaysa sa mga nakatagpo niya noon. Naramdaman pa ni Yang Kai na napapalibutan siya ng ibang uri ng martial domain, ngunit bago pa niya ito matingnan, nagdilim ang kanyang paningin, at napagtanto niyang malapit na siyang mahimatay. Alam niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ang kanyang katawan, kaluluwa, at Dragon Bead ay lahat ay nasira, kaya isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan, nang walang pag-aalinlangan, mabilis na kinuha ni Yang Kai ang kanyang Dragon Bead, na puno ng mga bitek na para bang ito ay mabibiyak anumang sandali. Kasunod niyon, nag-blackout siya at bumagsak. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay matamlay at natulala na hindi siya makapag-isip ng maayos, isang malinaw na senyales na ang kanyang kaluluwa ay napinsala ng husto. Sa labas ng Great Evolution Pass noon, nakaranas si Yang Kai ng katulad na uri ng Catamaran pagkatapos niyang gumamit ng napakaraming soul-rending thorns para atakihin ang ilang territory lords sa loob ng Black Ink Nest Space. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawalan ng malay, ngunit nang mabawi ni Yang Kai ang kanyang katinoan, siya ay tulala pa rin. Sa kabila ng matinding sakit, hindi nagtagal ay naalala niya ang nangyari bago siya nawalan ng malay. Walang pag-aalinlangan, inalis niya ang kanyang isipan at pinasigla ang kapangyarihan ng kanyang soul warmang lotus na ayusin ang kanyang soul. Dahil sa pinsala sa kanyang kaluluwa, hindi siya makapag-isip ng maayos. Ngayon na siya ay nasa isang medyo mas ligtas na sitwasyon, ang kanyang pinakamahalagang gawain ay ibalik ang kanyang sarili. Maaaring maghintay ang ibang mga bagay. Ang Soul Warmang Lotus ay isang supreme treasure ng universe, kaya kahit na walang malay si Yang Kai, patuloy itong nagpapalabas ng kamanghamanghang kapangyarihan nito upang pagalingin siya, ngunit ngayong gising na siya, mas magagamit niya ang mga epekto nito. Gayunpaman, inabot pa rin ni Yang Kai ng halos kalahating taon bago siya halos gumaling mula sa mga pinsala sa kanyang kaluluwa. Hindi pa rin siya tuluyang nakaka-recover, pero ngayon lang siya nakapag-isip ng maayos. Ang Soul Warmang Lotus ang bahala sa natitirang pinsala ng mag-isa. Habang pinapanumbalik niya ang kanyang divine sense, hindi rin nakalimutan ni Yang Kai na pagalingin ang kanyang mga pisikal na sugat. Uminom siya ng maraming pills at pinasigla ang restorative power ng kanyang Dragon Vein para ayusin ang kanyang mga sugat. Bagamat mukhang bagbog pa rin siya,
at least hindi na nakikita ang mga buto niya. Malubha ang kanyang mga pinsala sa pagkakataong ito. Sa katunayan, hindi pa siya mas nasugatan noon pa. Kahit na may mga pagkakataon na nahulog siya sa mga mapanganib na sitwasyon sa nakaraan, hindi siya kailanman nabugbog. Halos itulak siya sa gilid nang habulin siya ng Royal Lord. Hanggang ngayon lang siya nagkaroon ng oras para suriin ang paligid. Pagkatapos ng pag-inspeksyon sa kanila ng ilang sandali, nagkaroon ng mas magandang ideya si Yang Kai kung ano ang nangyayari. Sigurado siya na nasa ilalim pa rin siya ng Great Sea Celestial Phenomenon. Maliwanag na dinadala siya ng undercurrent na ito habang binabagtas nito ang Great Sea, na para bang hindi darating ang araw na huminto ito. Gayunpaman, ang undercurrent na ito ay iba sa mga nakatagpo niya noon. Ang mga undercurrent na iyon ay napuno lahat ng iba't ibang uri ng martial domains na nabuo sa hindi nakikitang pag-atake na pumatay sa sinumang mananakop. Gayunpaman, ang kasalukuyang undercurrent ay matatag, walang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Ang tanging nararamdaman ni Yang Kai ay kapayapaan at katahimikan, na isang malaking kaibahan sa iba pang mga undercurrents. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit walang martial domain sa undercurrent na ito. Ano ang pinagkaiba nito sa iba? Habang ipinagpatuloy niya ang kanyang inspection, nagulat si Yang Kai sa kanyang nahanap. Sa katunayan, mayroong isang martial domain na lumaganap din sa undercurrent na ito, ngunit hindi ito mabagsik at magulo, kaya naman ito ay nakaramdam ng kalmado at tahimik. Anong klaseng martial domain ito? Kudlit. Inalis ni Yang Kai ang kanyang isip at isinubsob ang sarili sa martial domain. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang isang hindi nakikitang kapangyarihan na naghuhugas sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala itong anumang negatibong epekto sa kanya, na hindi katulad ng iba pang undercurrent na maaaring makapinsala sa kanya. Biglang nanginig ang buong figure niya. Iyon ay dahil sa wakas ay napagtanto niya kung anong klaseng martial domain iyon. Isa itong martial domain of time. Kung hindi dahil sa katotohanan na nilinang niya ang Tao of Time at maituturing na eksperto dito, hindi ito mapapansin ni Yang Kai. Ang oras ay hindi nakikita at hindi nakikita. Halos hindi mapansin ng isang buhay na nilalang ang daloy ng oras, na lumipas ng tahimik at walang bakas. Gayunpaman, nararamdaman ni Yang Kai ang pag-agos ng oras sa undercurrent na ito. Dahil ito ay isang martial domain of time, kung gayon ang kapangyarihang bumabalot sa kanya ay dapat na time principles. Ito ay maislan at halos hindi mahahalata. Biglang pumasok sa isip niya ang isang pangalan na matagal na niyang narinig. Temporal River. Kudlit. Ang paglilinang ng isang Heaven Opening Realm Master ay tungkol sa akumulasyon dahil nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap para sa isang cultivator upang mapahusay ang pamana ng kanilang miniature universe. Maliban sa pagkonsumo ng isang innate Heaven Opening Pill na nabuo sa Universe Furnace, o isang World Fruit mula sa World Tree, walang mga shortcut na masasabi pagdating sa cultivation ng isang Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang panuntunang ito ay hindi maaaring baluktot. Mayroong dalawang mga shortcut pagdating sa paglilinang ng isang Heaven Opening Realm Master. Una, mayroong mga Small Source World. Noong si Yang Kai ay bago pa lang na-promote na 6th Grade Master, nakapasok siya sa isang Small Source World sa Yin Yang Cave Heaven na lubos na nakinabang sa kanya. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakapasok sa 7th Grade Heaven Opening Realm ay higit sa lahat ay dahil sa kanyang karanasan sa Small Source World na iyon, na nagligtas sa kanya ng ilang daang taon ng cultivation. Ang pangalawang shortcut ay ang Temporal River. Nang akayin ni Shu Linggang si Yang Kai sa Small Source World noon, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mahimalang kayamanan na ito. Sinabi ni Shu Linggang na ang daloy ng oras sa loob ng Temporal River ay iba sa labas ng mundo. Marahil 10 taon o kahit 100 taon ang lumipas sa isang Temporal River habang 1 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa paghahambing, ang Small Source Worlds ay mga totoong shortcut, habang ang Temporal Rivers ay mas katulad ng sitwasyon sa loob ng miniature universe ni Yang Kai. Habang ang isa ay nasa loob ng Temporal River, ang daloy ng oras ay totoo, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Si Yang Kai ay nakaranas ng Small Source Worlds noon, at ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Itinuring ng lahat ng Cave Heavens at Paradises ang mga ito bilang pangunahing kayamanan, at tanging ang pinakamahuhusay na disipulo ang pinapayagang pumasok sa kanila. Higit pa rito, sa tuwing gagamit ng Small Source World, aabutin ng maraming taon bago ito muling ma-activate bilang bahagi ng source strength nito na maa-absorb. Bagamat narinig na ni Yang Kai ang tungkol sa Temporal Rivers mula kay Shu Linggang noon, hindi pa niya nakita ang isa.
Walang kilalang temporal river sa 3,000 mundo, o wala sa Black Ink Battlefield, kaya palaging iniisip ni Yang Kai na sila ay isang sinaunang alamat. Tiyak na nakita ni Shu Linggang ang gayong tala mula sa mga sinaunang aklat sa Yin Yang Cave Heaven. Hanggang sa sandaling ito napagtanto ni Yang Kai na totoo ang temporal rivers. Kung ang undercurrent na kasalukuyang kinaroroonan niya ay ihiwalay, ito ay karaniwang isang ilog. Kung ang mga undercurrent na naglalaman ng iba't ibang martial domains ay ihiwalay, bilang karagdagan sa temporal river, magkakaroon ng Sword Dao River, Saber Dao River, Yin Dao River, Yang Dao River, Alchemist Dao River, at iba pa. Ang mga temporal river ay dapat na umiral sa 3,000 mundo noon, kaya naman mayroong mga talaan ng mga ito. Dapat ay napagtanto ito ni Yang Kai sa sandaling pumasok siya sa undercurrent na ito. Gayunpaman, ang kanyang isip ay nagulo dahil sa pinsala sa kanyang kaluluwa noong panahong iyon, kaya hindi niya napansin ang anuman. Paano nabuo ang Great Sea Celestial Phenomenon na ito? Kudlit, napatulala si Yang Kai. Sa kanyang pag-alala, ang pagbabago at ebolusyon ng mga martial domain na iyon sa undercurrents ay mukhang iba't ibang mga masters na naghagis ng mga hindi kapanipaniwalang pag-atake sa unang tingin, ngunit sa pag-iisip ngayon, napagtanto ni Yang Kai na ang likas na katangian ng lahat ng mga ilog na ito ay sinauna at hindi masusubaybayan. Sa isang iglap, parang may bumungad sa kanya. Ang Great Sea Celestial Phenomenon na ito pati na rin ang celestial phenomena na mayroon at hindi niya nakita ay maaaring natural na nabuo noong unang naghiwalay ang langit at lupa. Ang mga celestial phenomena na iyon ay naglalaman ng pinakadalisay na anyo ng mga kapangyarihan ng universo, kaya naman ang martial domains sa Great Sea na ito ay tila napakatanda. Tanging kapag napagtanto ng isang Emperor Realm Master ang kanilang sariling Grand Dao at nakondensed ang kanilang Dao Seal, magagawa nilang malagpasan ang kanilang mga tanikala at umakyat sa Heaven Opening Realm. Mayroong lahat ng uri ng Grand Daos sa universo, at bawat isa sa mga Grand Daos na ito ay may walang katapusang bilang ng mga pagkakaiba-iba. Sa makatuwid, ang Dao Seal ng bawat Heaven Opening Realm Master ay bahagyang naiiba. Kahit na para sa mga cultivator na nag-cultivate ng parehong Grand Dao, ang kanilang mga Dao Seals ay hindi magiging magkapareho. Ang Dao of Space na nilinang ni Yang Kai ay kakaiba at iba sa kay Li Wuyi. Ang kanyang karunungan at pag-unawa sa Dao of Time ay iba rin sa Flow of Time Great Emperor, at hindi maaaring maging katulad ng kay Yang Xiao at Yang Zhou. Ang pinakamatalino na cultivator na umalis sa miniature universe ni Yang Kai ay madalas na minana ang kanyang mga kakayahan sa Spear Dao, Dao of Space, at Dao of Time. Nagkaroon sila ng natural na kalamangan pagdating sa paglinang nitong tatlong Grand Daos. Gayunpaman, wala sa kanila ang sumunod sa eksaktong parehong martial Dao bilang Yang Kai. Kung ihahambing ng isa ang napakaraming Grand Dao sa isang puno, ang bawat Grand Dao ay parang sanga na tatubo sa maraming iba't ibang sanga at dahon. Ang mga sanga at dahon na iyon ay nagmula sa iisang pinagmulan, ngunit lahat sila ay bahagyang naiiba. Ang lahat ng Grand Daos ay nakipag-ugnay sa isa't isa, at kailangang mayroong pinagmulan, na siyang mismong pundasyon ng Grand Daos. Bagamat mayroong maraming iba't ibang Grand Daos, lahat sila ay maaaring masubaybayan pabalik sa parehong pinagmulan. Kung ang Great Sea Celestial Phenomenon na ito ay natural na nabuo noong naghiwalay ang langit at lupa, ang martial domains na mayaman sa Dao Essence sa undercurrents ay maaaring hindi ang pinagmulan ng mga Grand Daos na iyon, ngunit dapat itong maglaman ng bahagi ng aura ng pinagmulan. Sa madaling salita, ang mga undercurrent na ito ay naglalaman ng hilaw na kapangyarihan ng universo, ang mismong pundasyon ng lahat ng Grand Daos. Martial Peak, Kabanata 5426. Walang iba pang pagpipilian. Sa pagkaunawang iyon, hindi mapigilan ni Yang Kai ang mapangiti. Sa una ay pinipigilan ang kanyang pagtawa, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang humagulgol hanggang sa punto kung saan siya ay umiyak sa tuwa. Bagamat napakaraming hirap at muntik na siyang mawalan ng buhay, nakatagpo siya ng ganoong pagkakataon. Upang makatakas mula sa ulo ng tupa na Royal Lord, nakipagsapalaran siya at sumabak sa Great Sea Celestial Phenomenon na ito. Hindi sumagi sa isip niya na makakarating siya sa ganoong cultivation paraiso. Walang alinlangan na ang mga undercurrent sa Great Sea ay katulad ng likas na kayamanan ng universo. Ang kanilang pag-iral ay isang likas na kababalaghan. Sa sandaling iyon, si Yang Kai ay nagkaroon pa ng gana na magpasalamat sa Royal Lord. Kung hindi dahil sa walang humpay na pagtugis ng huli, hinding-hindi siya makakarating sa lugar na ito. Ilang daang taon na lamang ang nakalipas mula nang umakyat siya sa 7th grade Heaven Opening Realm,
at bagaman maraming beses na dumaloy ang oras sa kanyang miniature universe kaysa sa iba pang Heaven Opening Realm Masters, at mayroon siyang World Tree clone para linisin ang kanyang World Force, na parehong nagbigay daan sa kanya upang linangin ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan, malayo pa siya mula sa 8th grade. Tinansya ni Yang Kai na aabutin pa ng 1,000 hanggang 2,000 taon bago niya matamo ang isang pambihirang tagumpay. Ang haba ng panahong iyon ay tila masyadong nakakatakot sa kanya. Sa una, ang katotohanan ito ay nagbibigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Siya ay nagsisikap na makaisip ng mga paraan upang palakihin ang bilis ng kanyang paglilinang upang mas maaga siyang makarating sa 8th grade Heaven Opening Realm. Nagkaroon pa siya ng urge na hanapin ang Great Cosmological Realm para makahingi siya ng high-grade World Fruit mula sa World Tree. Gayunpaman, ang Great Cosmological Realm ay naging mailap mula pa noong una. Napakaswerte niya kahit na nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok dito noon, kaya halos imposible para sa kanya na pumunta doon muli. Higit pa rito, kahit na nahanap niya ang Great Cosmological Realm, bibigyan pa ba siya ng World Tree ng high-grade World Fruit? Katulad ni Mo, ang World Tree ay isa sa pinakamatandang nilalang na nabubuhay sa universo. Kung tumanggi itong ibigay kay Yang Kai ang World Fruit, wala siyang magagawa tungkol dito. Ngayong nasa loob na siya ng Temporal River, hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa pag-akyat sa 8th grade Heaven Opening Realm. Nagtataka si Yang Kai kung ano ang pagkakaiba ng daloy ng oras sa Temporal River na ito ay inihambing sa labas ng mundo, ngunit sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga prinsipyo ng panahon sa paligid niya at isinasaalang-alang ang density ng time Dao essence, naniniwala siyang ang daloy ng oras dito ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa normal. Sa madaling salita, kung 10 taon siya sa lugar na ito, 1 taon lang ang lilipas sa labas ng mundo. Maaari niyang linangin ang lugar na ito ng may kapayapaan ng isip hanggang sa araw na makarating siya sa 8th grade Heaven Opening Realm. Bagamat bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya kalaban ng Ship-Headed Royal Lord, nagawa niyang iwasan siya sa loob ng ilang taon. Kung nagawa niyang umakyat sa 8th grade Heaven Opening Realm, mayroon siyang kumpiyansa na tumakas mula sa Royal Lord ng madali kahit na hindi niya kayang talunin siya. Ang isang time na Yang Kai ay agad na nakakuha ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan at sinimulang pinuhin ang mga ito, ngunit isang problema ang pumasok sa kanyang isip. Mayroon ba siyang sapat na mapagkukunan upang maabot ang 8th grade Heaven Opening Realm? Sa una, nakaipon siya ng napakaraming mapagkukunan, higit pa sa sapat upang maabot ang 8th grade Heaven Opening Realm. Kung tutusin, marami na siyang dinambong na teritoryo ng Black Ink Clan sa paglipas ng mga taon at nakakuha ng napakalaking dami ng cultivation materials. Gayunpaman, nang humingi si Kang ng ilang mapagkukunan upang maibalik ang kanyang sarili noon, ipinasa ni Yang Kai sa kanya ang balto ng kanyang pag-aari. Bukod dito, upang makatakas mula sa Royal Lord sa mga nakaraang taon, naubos ni Yang Kai ang isang malaking halaga ng blue at yellow crystals na naiwan niya. Bilang resulta, seryosong kulang siya sa mga materyales ng yin at yang element. Tiyak na mayroon siyang sapat na 5-element na materyales, ngunit kung naubos niya ang lahat ng kanyang materyal sa yin at yang element bago siya umakyat sa 8th grade Heaven Opening Realm, siya ay nasa malubhang problema. Gayunpaman, walang kabuluhan para sa kanya na mag-alala tungkol dito sa puntong ito. Malalaman niya kung mayroon siyang sapat na mapagkukunan habang siya ay nililinang. Pagkatapos ay ipinakalat niya ang kanyang secret art at nagsimulang magpino ng isang set ng 7-element na materyales. Sila ay hinihigop ni Yang Kai at naging pamana ng kanyang miniature universe. Iba-iba ang bilis ng pagpino ng Heaven Opening Realm Masters ng mga materyales. Ang pangunahing dahilan ay ang katatagan ng kanilang mga Dao cells na kanilang na-condensed noong sila ay Emperor Realm Masters pa. Kung mas matibay ang kanilang Dao cell, mas mabilis na mapadalisay ng isa ang mga materyales sa pagtatanim. Sa makatuwid, kahit na ang dalawang Heaven Opening Realm Masters ay nasa parehong grado, ang bilis kung saan maaari nilang pinuhin ang mga mapagkukunan ay maaaring ibang-iba. Ang isa na may mas mahusay na pundasyon ay maaaring pinuhin ang mga materyales ng mas mabilis at mapalago ang kanilang kapangyarihan ng mas mabilis. Kahit na ang kaunting pagkakaiba ay magiging malaki sa daan-daan o libu-libong taon. Nang i-condensed ni Yang Kai ang kanyang Dao Seal noon, na kaya niyang makayanan ang epekto ng mga materyales ng 7th grade, kaya pagdating sa bilis ng pagpino ng mga materyales, ang mga minsan lang sa henerasyong henyo mula sa Cave Heavens at Paradises ay medyo maihahambing sa kanya sa buong 3,000 mundo. Dahil si Yang Kai ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, maaari niyang ganap na pinuhin ang isang set ng 5th grade na materyales sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang hanay ng mga materyales.
Ang proseso ng paglilinang ay mapurol, ngunit ang pagtaas ng kapangyarihan ay totoo at nakagagalak. Sa makatuwid, sa kabila ng monotony, ang isang magsasaka ay higit na may kakayahang magtanim sa pag-iisa sa daan-daang taon. Kapag ang isang tao ay abala sa pagtaas ng kanilang kapangyarihan, hindi na nila mararamdaman ang paglipas ng panahon. Makalipas ang kalahating taon, halos gumaling na ang mga sugat sa laman ni Yang Kai, at bagamat napinsala pa rin ang kanyang kaluluwa, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil tinulungan siya ng Soulwormang Lotus. Gayunpaman, ang kanyang Dragon Bead ay puno pa rin ng mga bitek. Mula sa mga nakaraang karanasan, alam ni Yang Kai na ang pag-aayos ng Dragon Bead ay hindi madaliin. Kinailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein para mapangalagaan ito ng dahan-dahan. Marahil ito ay maibabalik sa isang perpektong estado muli sa ilang daang taon. Matapos pinuhin ang isa pang hanay ng mga materyales, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at naramdaman ang kanyang paligid. Pagkatapos, kumunat ang noo niya dahil may nakita siyang kakaibang pagbabago. Sa nakalipas na 6 na buwan, bukod sa pagpino ng mga materyales upang madagdagan ang kanyang kultivasyon, ginagamit din ni Yang Kai ang Ambient Time Principles at Time Dao Essence sa Temporal River upang maunawaan ang Dao of Time. Malaki ang nakinabang niya rito. Ang bloodline talent ng Dragon Clan ay ang Dao of Time. Bumalik sa Dragon Pool, nagawang lumaki ni Yang Kai bilang isang 70,000 metrong Ancient Dragon. Sa pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein, ang kanyang karunungan sa Dao of Time ay bumuti rin ng malaki, na lumago mula sa 6th level hanggang sa 7th level. Ito ay isang antas lamang sa likod ng kanyang karunungan sa Dao of Space ngayon, na umabot na sa 8th level. Gayunpaman, ang nag-iisang antas ay malayo pa rin upang tumawid. Ang dahilan kung bakit naiiba ang daloy ng oras sa isang temporal river ay dahil napuno ito ng sapat na Time Dao Essence. Ang Time Dao Essence at Time Principles ay patuloy na naglilinis sa isip at katawan ni Yang Kai. Ang ganitong uri ng epekto ay hindi nakikita at hindi mahahalata ng isang tao na hindi pa nilinang ang Dao ng oras, kaya hindi nila matukoy ang anumang anomalya habang nasa loob ng temporal river. Hanggang sa makaalis ang isa sa lugar na ito ay napagtanto nilang iba na ang daloy ng panahon. Sa kabilang banda, maaaring gamitin ni Yang Kai ang mga epektong ito para pag-aralan ang Dao of Time. Maaari pa nga niyang pinuhin ang Time Dao Essence ng direkta para mapabuti ang kanyang mastery sa Dao of Time. Iyon ang ginagawa niya nitong nakaraang 6 na buwan. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na ang temporal river ay tila naging mas maikli. Ang haba ng mga undercurrent sa Great Sea ay magkakaiba, at bagaman hindi niya ito maingat na sinuri, itinuring ni Yang Kai na ang temporal river ay humigit kumulang 9,000 metro ang haba noong una niyang pinasok ito. Ngayon, gayunpaman, ito ay 500 metro na mas maikli. Dahil ba sa pumasok siya sa lugar na ito at naabsorb ang Time Dao Essence dito? Walang ideya si Yang Kai, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, tumigil siya sa pag-unawa sa Dao of Time at sa halip ay tumutok sa paglilinang lamang. Makalipas ang kalahating taon, iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at muling sinipat ang kanyang paligid. Ang temporal river ay naging mas maikli muli, kahit na ito ay hindi kasing matindi gaya ng nakaraang panahon. Mas maliit ito ngayon ng mga 20 metro. Maliit lang ang pagkakaiba, ngunit madaling ma-detect ito ni Yang Kai dahil sa pagkakataong ito ay masusing binibigyang pansin niya. Ang mga ganitong pagbabago ay nagpaunawa sa kanya. Tila ang kanyang presensya at ang pagsipsip ng Time Dao Essence ang pangunahing dahilan ng pag-urong ng temporal river. Sa madaling salita, hanggat nasa loob siya ng temporal river, uubusin niya ang kamanghamanghang kapangyarihan sa lugar na ito, at ang ilog ay patuloy na magiging mas maikli. Pagkatapos ng lahat, ang Time Dao Essence ay patuloy na naghuhugas sa kanya, na nagiging sanhi ng daloy ng oras sa nakahiwalay na espasyong ito na naiiba mula sa labas ng mundo. Kalahating taon pa lang siyang nagtatanim, ngunit ang ilog ay naging mas maikli ng 20 metro. Sa madaling salita, lumiliit ang ilog ng humigit kumulang 40 metro kada taon kung wala siyang gagawin kundi magtanim. Dahil dito, ang temporal river na ito ay mawawala ng tuluyan sa halos 200 taon. Kung sabay niyang hinihigop ang Time Dao Essence sa lugar na ito at nilinang ito, mas maagang mawawala ang ilog. Sa pagkaunawang ito, nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Noong una, balak niyang manatili sa temporal river na ito hanggang sa umakyat siya sa 8th grade, ngunit ngayon ay tila mawawala ang temporal river sa loob lamang ng halos 200 taon. Ang dami ng oras na iyon ay hindi sapat para makapasok siya sa 8th grade. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kudlit. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Yang Kai na ang Great Sea ay malawak, at mayroon itong hindi mabilang na undercurrent sa loob nito.
Dahil mayroong isang temporal river dito, maaaring may isa pa. Kahit na ang temporal river na ito ay ganap na natupok, maaari na lamang niyang hanapin ang susunod. Hanggat mayroong 5 hanggang 6 na temporal river na ganito ang laki sa celestial phenomenon, makakaakyat siya sa 8th grade. Sa ngayon, ang pangunahing gawain ni Yang Kai ay dagdagan ang kanyang lakas. Hindi siya sigurado kung ang Royal Lord ay sumabak din sa lugar na ito, ngunit kung siya ay nagkaroon, maaaring dumating ang oras na sila ay magkabanggaan. Hindi alintana, kung saan may kalooban, mayroong isang paraan. Walang kabuluhan para kay Yang Kai na mag-overthink sa mga bagay-bagay sa puntong ito. Pagkatapos ay pinatahimik niya ang kanyang isip at huminto sa pagsipsip ng Time Dao Essence sa Temporal River. Sa halip ay itinoon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglilinang. Ang mga hanay ng mga materyales ay pinino sa paglipas ng panahon. Katulad ng kanyang natentia, halos 40 metro ng Temporal River ang maglalaho sa bawat taon na ginugugol niya sa lugar na ito. Si Yang Kai ay dahan-dahang naging ganap na nasisipsip sa paglilinang at nawalan ng pagsubaybay sa labas ng mundo. Hindi pa siya nagtanim ng ganoon katagal na panahon. Noong una, nahirapan siyang umangkop, ngunit habang dumarami ang pamana sa kanyang miniature universe, unti-unti siyang nasanay dito. Makalipas ang mga 160 taon, nagulat si Yang Kai dahil sa isang anomalya habang naglilinang. Dali-dali niyang iminulat ang kanyang mga mata at napagtantong 100 metro na lamang ang haba ng Temporal River. Ito ay orihinal na isang mahabang ilog, ngunit ito ay makabuluhang umikli sa paglipas ng mga taon. Dahil sa haba nito, hindi na nito mapanatili ang sarili nitong pag-iral at dahil nabugbog ito ng iba pang undercurrents, nasa bingit na ito ng pagbagsak. Nararamdaman ni Yang Kai na ang martial domain sa iba pang undercurrents ay bumagsak sa paghihiwalay ng Temporal River. Nag-iba ang ekspresyon niya nang itabi niya ang set ng mga materyales na hindi pa niya lubos na pinino at tumayo. Oras na para lisanin ang Temporal River na ito. Sa kabila ng pag-alam na darating ang araw na ito, naramdaman pa rin ni Yang Kai na nawawala siya nang sa wakas ay kailangan na niyang umalis. Wala siyang ideya kung makakahanap pa siya ng ibang Temporal River. Ang mga undercurrent sa Great Sea Celestial Phenomenon ay magulo, kaya marahil bago niya mahanap ang susunod na Temporal River, siya ay papatayin ng mga ito. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Lumalakas ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein, nagsimulang lumitaw ang Dragon Scale sa balat ni Yang Kai, kabilang ang kanyang mga talukap, at ang kanyang buong figure ay nagningning ng gininto ang glow. Martial Peak, Kabanata 5427. 10,000 Grand Daos. Ang mga undercurrent sa Great Sea Celestial Phenomenon ay mabangis at si Yang Kai ay walang kumpiyansa na labanan ang mga ito nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein. Ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at nagpakawala ng hininga habang sinusuri upang matiyak na siya ay nasa pinakamataas na kondisyon. Nang malapit na siyang lumabas sa Temporal River, huminto siya nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ang Temporal River ay 100 metro na lamang ang haba ngayon, at habang ang iba pang mga undercurrent ay nagsasagupaan dito mula sa lahat ng direksyon, malamang na ito ay bumagsak sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, ang Temporal River na ito ay mawawala ng tuluyan. Bagamat hindi maituturing na mahaba ang 100 metrong Temporal River, naglalaman pa rin ito ng maraming Time Dao Essence. Sa pag-iisip tungkol sa mahalagang mapagkukunang ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung kaya ba niyang itago ito sa loob ng kanyang miniature universe. Sa sandaling naisip niya iyon, hindi na niya mapigilan ang udyok na kumilos. Malaking pakinabang sa kanya ang Time Dao Essence. Kung naitatago niya ito sa loob ng kanyang miniature universe at maa-absorb ito, makakatulong ito na mapabuti ang kanyang karunungan sa Dao of Time. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang isang portal sa kanyang miniature universe at inilabas ang kanyang Divine Sense, na bumalot sa Temporal River at hinayla ito papunta sa portal. Sa sumunod na sandali, ang ekspresyon ni Yang Kai ay nagbago ng husto. Mabilis niyang isinara ang portal sa kanyang miniature universe at pinalakas ang kanyang world force bago ipasok ito sa kanyang Asher Dragon Spear. Ang kanyang Dragon Roar ay umalangaw habang ang Asher Dragon Spear ay naging isang napakalaking dragon at winasak ang blockade ng undercurrent sa harap nito, na humantong kay Yang Kai na umabant. Lumipad ang mga sparks mula sa kanyang Dragon Scales habang si Yang Kai ay umuungol sa sakit habang ang kanyang Dragon Blood ay bumulwak mula sa kanyang mga sugat. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng malaki, siya ay nasugatan pa rin nang siya ay natangay sa undercurrent. Nakanganga ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang titig ay puno ng determinasyon, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at binagtas ang magulong undercurrent.
Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang Divine Sense para i-scan ang paligid. Kailangan niyang maghanap ng isa pang temporal river. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng isa ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, siya ay pahihirapan hanggang sa kamatayan ng mga undercurrents na ito. Habang pinuputol ang kanyang Divine Sense, nakaramdam si Yang Kai ng matinding sakit sa kanyang soul. Ang dragon scales na tumakip sa kanyang buong katawan ay nabugbog at natangay ng sunod-sunod. Pagkatapos lamang ng isang insenso ng oras, si Yang Kai ay napuno ng dugo. Walang kahit isang bahagi ng kanyang balat ang naiwan, ngunit hindi pa rin siya nakakahanap ng isa pang temporal river. Makalipas ang isang oras, natanggal ang kalahati ng kanyang laman, na nagpapakita ng marami sa kanyang mga buto at nagmukhang lubhang miserable. Mabilis na humihina ang kanyang aura, parang liwanag ng kandila sa gitna ng bagyo na maaaring patayin ito anumang oras. Malabo ang kanyang paningin, at nahirapan siyang mapanatili ang kanyang Divine Sense. Sa bawat pag-activate nito, nakaramdam siya ng kirot na tila pumupunit sa kanyang ulo. Halos mawalan ng pag-asa si Yang Kai sa kanyang sitwasyon. Dati, maswerte siya dahil ginamit niya ang kanyang Dragon Bead sa kritikal na sandali para bumulusok sa 9,000 metrong temporal river. Pero ngayon, parang naubos na ang swerte niya. At saka, kahit na halos 200 taon na niyang inaalagaan ang kanyang Dragon Bead, hindi pa rin ito naibabalik dahil maraming bitek dito. Kung gagamitin niya ito ulit ngayon, malamang na mabasag iyon. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, mahinang naramdaman ni Yang Kai ang isang mahinahong undercurrent sa malapit. Isa pang temporal river. Tuwang-tuwa, hinawakan niya ang kanyang sibat at desperadong lumangoy patungo sa lugar na iyon. Makalipas ang isang dosenang hininga, nabasag niya ang 2 undercurrent at pinasok ang kasunod nito. Mabilis niyang naramdaman ang paligid, at nang matiyak na walang panganib, bumagsak siya sa lupa at nahimatay. Pagkatapos ng 2 taon na nakatuon sa pagbawi lamang, sinimulan ni Yang Kai na tasahin ang kanyang sitwasyon. Kahit na walang intensyong pumatay sa pangalawang undercurrent na tinuluyan niya, hindi ito temporal river tulad ng inaakala niya, dahil walang time Dao essence sa lugar na ito. Sa halip, ito ay isang magkakaugnay na Grand Dao of Nature River. Ang ilog ay humigit kumulang 20,000 metro ang haba, na mas mahaba kaysa sa temporal river na dati niyang tinitirhan. Sa kasamaang palad, ang Grand Dao na ito ay hindi angkop para sa kanya. Sa makatuwid, sa nakalipas na 2 taon, maliban sa pagpapagaling, kadalasang ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng 100 metrong temporal river na inilagay niya sa loob ng kanyang miniature universe. Matapos makapasok ang temporal river sa kanyang miniature universe, nagawa niyang digest ang time Dao essence, na nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng bagong pangunawa sa Dao of Time. Ito ay hindi magkano, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Kung tutusin, kung mauunawaan niya ang Dao of Time sa temporal river sa loob ng 1 taon, mga 40 metro ang haba ay mauubos. Sa makatuwid, ang 100 metrong temporal river ay hindi makapagdulot ng napakalaking pagbabago sa kanyang pangunawa. Sa sinabi nito, nakahanap na ngayon si Yang Kai ng isa pang paraan para mag-cultivate. Ang bawat undercurrent sa Great Sea na ito ay nag-evolve mula sa isang Grand Dao. Bagamat maaari niyang pagbutihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng Grand Dao sa mga undercurrents, ang bilis kung saan niya ito mapadalisay ay magiging mas mabilis kung naitatago niya ito sa loob ng kanyang miniature universe. Hindi niya kailanman nilinang ang Dao ng kalikasan. Sa katunayan, sa mga cultivator na nakausap niya noon, tanging ang mula sa free and unfettered paradise tulad ni Ning Dao rin ang may malalim na tagumpay sa Grand Dao na ito. Bawat galaw na ginawa ng mga magsasaka ay naaayon sa langit at lupa at naniniwala sila na ang lahat ay isinilang ng kalikasan at hindi dapat pangasiwaan ng mga individual ngunit sa halip ay nabubuhay kasama nito. Ang mga cultivator ng Dao of Nature ay walang pakialam at walang pakialam sa mga makamundong gawain, kaya bagaman hinahangaan ni Yang Kai ang kanilang pag-iisip, hinding-hindi siya maaaring maging katulad nila. Sa nakaraang karanasan sa pagkuha sa 100 metrong temporal river, na-curious siya kung ano ang mangyayari kung ma-absorb niya ang 20,000 metrong nature Dao river na ito at ay assimilated ito sa kanyang miniature universe. Magkakaroon kaya siya ng matibay na pundasyon sa Dao of Nature pagkatapos niyang masipsap ito. Kung ganoon, hindi lang ang temporal rivers ang mapapakinabangan niya sa Great Sea. Hanggat kaya niyang sumipsip at magpino ng sapat na undercurrents, maaari niyang isama ang 10,000 Grand Dao sa kanyang Martial Dao. Ang dahilan kung bakit ang isang cultivator ay kailangang tumuon sa isang Grand Dao ay dahil sila ay may limitadong enerhiya at oras habang may walang limitasyong Grand Dao.
Tanging kapag ang isa ay naging master sa isang partikular na Grand Dao makakamit nila ang isang bagay na mahusay. Kung ang isang tao ay nag-cultivate ng napakaraming Grand Daos, ang ibang mga cultivator ng parehong henerasyon ay madaling malumpasan ang mga ito para sa kanilang pangunawa ay hindi magiging malalim. Ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami pagdating sa paglinang ng Grand Daos. Si Yang Kai ay aktwal na nilinang ang napakaraming Grand Daos, na kinabibilangan ng Dao of Space, Dao of Time, Spear Dao, Alchemic Dao, at Dao of Artifact Refining. Maaari pa ngang sabihin na alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa Dao of Spirit Arrays dahil kapag nagsasanay ng alchemy at artifact refining, kakailanganin niyang gumamit ng ilang Spirit Arrays. Gayunpaman, mayroon lamang 3 Grand Dao na mayroon siyang tunay na mga nagawa, na ang Dao ng Space, ang Dao ng Oras, at ang Spear Dao. Medyo magaling siya sa Dao of Alchemy bago siya pumasok sa 3,000 Worlds, pero matagal na siyang hindi nag-practice nito. Iyon ay dahil limitado ang kanyang enerhiya, kaya imposibleng gumugol siya ng maraming oras sa pag-aaral sa bawat Grand Dao na kanyang mapupuntahan. Gayunpaman, ang mga natatanging katangian ng Great Sea Celestial Phenomenon na ito ay nagpaunawa sa kanya na posibleng gawin iyon. Hindi sigurado si Yang Kai kung ano ang mangyayari kung maiintindihan at maisama niya ang 10,000 Grand Daos. Sa nakaraang karanasan sa pagkuha sa 100 metrong Temporal River, hindi naging mahirap para kay Yang Kai na sumipsip ng Nature River na ito. Bagaman medyo mahaba ang tunog ng isang 20,000 metrong ilog, ito ay walang kabuluhan kumpara sa kapasidad ng kanyang miniature universe. Pagbukas ng portal sa kanyang miniature universe, nilamon ni Yang Kai ang 20,000 metrong ilog gamit ang kanyang divine sense bago ito ipasok. Sa loob lamang ng 20 paghinga ng oras, ang buong ilog ay nawala. Bago masiyasat ni Yang Kai ang mga pagbabago sa kanyang miniature universe, dinagsa siya ng mga undercurrent sa paligid. Katulad ng ginawa niya 2 taon na ang nakakaraan, ginamit niya ang kanyang Asher Dragon Spear at ipinatawag ang kanyang Dragon Scales para protektahan ang kanyang sarili. Tinusok niya ang undercurrents at sumugod pasulong. Ayon sa mga nakaraang karanasan, kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar sa loob ng 1 oras. Kung hindi, baka hindi siya makapagtiyaga. Sa kabutihang palad, alam na niya ngayon na may ilang kalmadong undercurrents sa Great Sea. Hanggat hindi siya isinumpa ng napakalaking swerte, makakahanap siya ng ligtas na lugar at makakapagpagaling bago muling umalis. Sa loob lamang ng 10 taon, nagawa ni Yang Kai na gumaling ng 5 beses at sumipsip ng 5 ilog ng iba't ibang Grand Daos, habang sa ika-6 na pagkakataon, sa wakas ay nakapasok siyang muli sa isang temporal river. Nang matanto iyon, tuwang-tuwa si Yang Kai. Hindi siya nakatagpo ng isa pang temporal river sa nakalipas na 10 taon, kaya nag-aalala siyang hindi na siya makakahanap ng isa. Dahil nagkaroon ng pangalawang temporal river, dapat mayroong pangatlo. Hanggat mayroon siyang sapat na oras at lakas, makakahanap siya ng higit pa at higit pa. Tulad ng palagi niyang ginagawa pagkatapos pumasok sa isang undercurrent, tumutok muna si Yang Kai sa pagpapagaling. Nang siya ay ganap na gumaling, sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang oras upang siyasatin ang temporal river. Ang temporal river na ito ay mas mahaba kaysa sa nauna dahil ito ay humigit kumulang 13,000 metro ang haba. Alam niyang uubusin niya ang halos 50 metro bawat taon sa pamamagitan lamang ng pananatili sa loob nito para magtanim. Sa madaling salita, ang temporal river na ito ay maaaring tumagal sa kanya ng 250 hanggang 260 taon. Tuwang-tuwa, nagmamadali siyang kumuha ng isang hanay ng mga mapagkukunan at sinimulang pinuhin ang mga ito. Bagamat ang Great Sea ay puno ng mga kamangha-manghang kayamanan, hindi nakakalimutan ni Yang Kai ang kanyang pangunahing layunin, na makapasok sa 8th grade sa lalong madaling panahon. Ituturing lamang siyang tunay na makapangyarihan na may sapat na pamana, habang ang lahat ng iba ay bonus lamang. Ang temporal rivers ang susi sa kanyang mabilis na pagtaas ng lakas. Habang pinipino niya ang mga materyales upang madagdagan ang kanyang pamana, tiningnan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at siniyasat ang mga pagbabago. Sa nakalipas na 10 taon, kasama ang Grand Dao ng Nature River, napunta siya sa 6 na ilog ng Grand Daos na may iba't ibang haba. Ang lahat ng 6 na ilog ay nawala para sa mabuting bilang siya ay ganap na pino ang mga ito. Ang lahat ng mga ilog na ito ay naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan habang sila ay nagkalat at naghalo sa kanyang miniature universe. Ang Dao essences ng Grand Daos na hindi pa napag-usapan ni Yang Kai ay nagsimulang lumitaw sa kanyang miniature universe. Ang haba ng isang ilog ay tumutukoy sa lakas ng kapangyarihan ng Grand Dao, at ito ay hindi direktang nakaimpluwensya sa kanyang mga nagawa sa partikular na Grand Dao.
Ayon sa kanyang mga klasifikasyon ng Grand Daos, ang ilan sa mga Grand Daos na kanyang na-absorb ay umabot na ngayon sa ikalawang antas, pagsilip sa mga pintuan. Ang iba't ibang Grand Daos ay tumutugma sa iba't ibang prinsipyo. Si Yang Kai ay hindi maituturing na dalubhasa sa mga Grand Daos na ito, ngunit nagdulot sila ng mga pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang miniature universe. Nadama niya na may ilang banayad na pagkakaiba sa kanyang miniature universe, ngunit napakaliit ng mga pagbabago na kahit siya, bilang may-ari nito, ay hindi malinaw na naramdaman ang mga ito. Marahil pagkatapos lamang niyang pinuhin ang higit pang mga Grand Dao River ay magiging kapansin-pansin ang mga pagbabago sa miniature universe. Ang isang bagay na tiyak niya ay ang mga pagbabago ay kapakipakinabang sa kanyang miniature universe. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang Great Sea ay marahil ang pinakamalaking kayamanan na natamo niya. Sa katunayan, ito ay isang kayamanan ng buong universo. Iniisip niya kung ang ulo ng tupa na Royal Lord ay pumasok sa lugar na ito at natuklasan ito. Gayunpaman, iba ang nilinang ng Black Ink Clansmen at humans, kaya kahit na napagtanto ng Royal Lord ang halaga ng lugar na ito, wala siyang magagawa. Matapos matanto ang gayong mga benepisyo, hindi na kinulong ni Yang Kai ang kanyang sarili sa Temporal River. Paminsan-minsan, lumalabas siya at sumisipsip ng iba pang undercurrents bago bumalik upang magpatuloy sa paglilinang. Sa sinabi niyang iyon, naranasan niya ang ilang mga panganib sa paggawa nito. Ang mga undercurrent ay magulong at random na umaagos. Kung hindi siya kumilos ng mabilis, aalis ang Temporal River sa kanyang detection range at siya ay maiipit. Kaya naman, sisipsap lamang niya ang mga undercurrents na maaabot sa tuwing aalis siya. Gayunpaman, nakinabang siya ng husto sa mga pamamasyal na ito. Marshall Peak, Kabanata 5428. Isa pang pagsulong. Makalipas ang humigit kumulang 250 taon, ang pangalawang Temporal River ay naiwan lamang na may haba na 100 metro. Katulad ng ginawa noon ni Yang Kai, inilipat niya ang mga labi ng Temporal River sa loob ng kanyang miniature universe upang unti-unti niya itong mapino. Pagkatapos, nagsimula siya sa kanyang pakikipagsapalaran upang hanapin ang susunod na Temporal River, nagpapahinga sa hindi gaanong marahas na undercurrents habang binabagtas niya ang Great Sea Celestial Phenomenon na ito. Unti-unting lumipas ang oras. Sa una, binibilang ni Yang Kai kung ilang taon na ang lumipas, ngunit unti-unti, nawala ang sarili niya sa ganitong uri ng hindi pangkaraniwang paglilinang, nakalimutan ang paglipas ng panahon habang patuloy siyang naghahanap ng higit pang Temporal River. Sa bawat oras na hinihigop at pinipino niya ang anumang uri ng kalmadong Grand Dao River, magdudulot ito ng ilang pagbabago sa kanyang miniature universe, na magbibigay daan sa kanya na magkaroon ng kaunting pangunawa sa maraming Grand Dao na hindi pa niya nahawakan noon sa kanyang buhay. Ang kanyang buong miniature universe ay puno ng mga bakas ng lahat ng uri ng Grand Daos ngayon. Noong nakaraan, kapag ang humans in Void Continent ay nag-cultivate, na binigyan ng sapat na kakayahan, madali nilang mauunawaan ang Dao of Space, ang Dao of Time, ang Spear Dao, o iba pang Grand Daos na pinasok ni Yang Kai. Gayunpaman, habang dinadalisay ni Yang Kai ang parami ng paraming Grand Dao Rivers, mas madaling maunawaan ng mga magsasaka sa kanyang miniature universe ang mas maraming uri ng Grand Daos. Ang buong Void Continent ay isa ng matabang lugar kung saan malayang makakapili ang mga cultivator mula sa iba't ibang Grand Daos at tumuon sa mga interesado sa kanila. Sa Void Dao Temple, maraming maliliwanag na cultivator ang nakarating sa tuktok at isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-akyat sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, si Yang Kai ay kasalukuyang nakakulong sa isang lugar kung saan hindi niya magagarantiyahan ang sarili niyang buhay, kaya hindi niya sila mapalaya. Ang mga haba ng Temporal River sa Great Sea Celestial Phenomenon ay lubhang nag-iiba. Ang ilan sa mga ito ay libu-libong metro ang haba habang ang ilan ay kasing ikli ng daan-daang metro, na nagdulot ng pagtataka ni Yang Kai kung paano sila nabuo sa unang lugar. Siyempre, pinahintulutan siya ng mas mahabang Temporal River na manatili doon at magtanim ng mas mahabang panahon. Habang sumisipsip siya ng mas maraming ilog, nakakuha si Yang Kai ng ilang insight sa marami sa Grand Daos. Sa katunayan, maaari na siyang ituring na isang master sa iilan sa kanila. Habang parami ng parami ang mga mapagkukunan ng iba't ibang mga grado ay natupok, ang pamana sa kanyang miniature universe ay tumaas sa araw-araw. Ito ay isang napakahaba at hindi pangkaraniwang sesyon ng paglilinang at si Yang Kai ay medyo nakatitiyak na siya ang unang tao sa kasaysayan na naging-inang sa ganitong paraan sa mahabang panahon. Isang araw, nang si Yang Kai ay abala sa paglilinang sa isang Temporal River, napagtanto niyang may ilang hindi pangkaraniwang pagbabago na nagaganap sa kanyang miniature universe. Dahil sa gulat ay nagmamadali siyang nag-imbestiga.
Habang sinisiyasat niya ito, naramdaman niya na ang kanyang miniature universe ay dumadaan sa isang hindi maipaliwanag na pagpapahusay. Lumalawak ang mga teritoryo, at ang world force sa kanyang miniature universe ay nagiging mas condensed. Ang clone ng World Tree ay tila sumasalamin sa mga pagbabago sa kanyang miniature universe habang ang mga dahon nito ay kumakaluskos ng maingay at sinimulan nitong pinuhin ang kanyang world force. Ang mga landas ng liwanag ay lumitaw sa kalangitan, ngunit hindi ito mga bitek kundi ang mga pagpapakita ng Dao essences ng isang napakaraming iba't ibang Grand Daos. Higit pa rito, lumitaw ang ilang heavenly manifestations sa iba't ibang bahagi ng Void Continent. Ang mga cultivator na naninirahan sa Void Continent ay nagulat nang malaman na ang buong mundo ay tila nabuhay. Naging aktibo ang Grand Daos, na nagpapahintulot sa mga magsasaka na maunawaan ang mga ito ng madali. Kaya naman, marami ang nagmamadaling pumasok sa pag-iisa para samantalahin ang okasyong ito. May biglang bumungad kay Yang Kai. Malapit na akong makapasok sa 8th grade. Kudlit, napagmasdan niya noon si Shu Linggang na umakyat sa 8th grade, at marami siyang natutunan sa karanasang iyon. Gayunpaman, ang kanyang pag-akyat ay tila bahagyang naiiba kumpara kay Shu Linggang. Ang bawat Heaven Opening Realm Master na nagtangkang makapasok sa susunod na grado ay mahuhulog sa isang mapanganib na sitwasyon, dahil ang anumang aksidente sa sandaling ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng kanilang miniature universe at ang kanilang buhay ay mapatay, at mas mapanganib ang mas mataas na grado ng isang tao. Ang 8th grade ay isa lamang grado sa ibaba ng tuktok, ang 9th grade, kaya hindi ito isang ligtas na pagsisikap. Bagamat sa panlabas, si Shu Linggang ay tila walang panganib nang makamit niya ang kanyang tagumpay noon, ang tunay na panganib ay nasa kanyang miniature universe, na hindi napagmasdan ng iba. Sa kabutihang palad, ang kanyang sapat na pamana ay nakatulong sa kanya na malampasan ang krisis at matagumpay na makalusot. Gayunpaman, ang ilang Heaven Opening Realm Masters ay haharap sa isang bottleneck sa puntong ito, at bago basagin ang bottleneck na iyon, hindi nila makakamit ang isang pambihirang tagumpay. Noong panahong iyon, inabot ng Lady Boss ng humigit kumulang 200 taon upang makapasok sa 7th grade. Ang isa pang halimbawa ay si Feng Ying na gumugol ng mga 200 hanggang 300 taon sa pagsisikap na umakyat sa 8th grade. Hanggang sa engranding labanan laban sa Black Ink Clan na siya muling lumitaw. Noong una, nag-aalala si Yang Kai na haharapin niya ang isang katulad na bottleneck, ngunit ngayon ay tila nag-aalala siya sa wala. Hindi siya nakaharap sa anumang uri ng bottleneck, at may sapat na pamana sa kanyang miniature universe, naging maayos ang lahat. Marahil ay may kinalaman ito sa clone ng World Tree, na nasa kanyang miniature universe sa daan-daang taon na ngayon at nakatulong upang pinuhin ang kanyang world force sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Ang kanyang kasalukuyang world force ay mas dalisay kaysa sa ibang master ng 7th grade, at ang mas dalisay na world force ng isa, mas matatag ang kanilang pamana. Bilang resulta, hindi lang umiral ang mga bottleneck para kay Yang Kai. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na walang panganib na pag-usapan kapag nakamit ang pag-akyat na ito. Bagamat mayroong lahat ng uri ng iba't ibang phenomena sa kanyang miniature universe, iyon ay mga pagpapakita lamang ng Grand Daos na naintindihan niya at ang mga resulta ng kanyang paglilinang, na hindi nakakapinsala sa kanyang miniature universe. Naging maayos lang ang lahat. Si Yang Kai ay labis na sabik na maabot ang 8th grade sa lalong madaling panahon, ngunit nang dumating ang araw sa wakas, ang kanyang puso ay kasing tahimik ng isang malinaw na lawa. Hindi siya nagulat o nasasabik gaya ng inaakala niya. Inaasahan na niya na darating ang araw na ito, at tiwala siyang makakarating siya sa 8th grade anuman ang mangyari. Ilang sandali lang ay nakamit niya ito. Ang kanyang miniature universe ay patuloy na lumawak habang ito ay dumadaan sa isang ebolusyon, ngunit hindi nagtagal ay binaliwala niya ang mga pagbabago at nagpatuloy sa pagpino ng mga materyales. Sa kabilang banda, ang mga magsasaka na naninirahan sa miniature universe ni Yang Kai ay nakinabang ng husto sa pagbabagong ito. Sa bawat sulok ng Void Continent, may mga cultivator na nagtipon-tipon habang mas nauunawaan nila ang Grand Daos na kanilang nilinang at gumawa ng mga tagumpay sa kanilang pangunawa. Sa Void Dao Temple, kung saan nagsama-sama ang asensya ng buong kontinente, maraming kabataan ang nakagawa pa nga ng sarili nilang mga Dao Seals sa sandaling ito. Ang mga sanggol na ipinanganak sa panahong ito ay may higit na katanji tanging kakayahan kaysa dati. Habang nabubuhay ang lahat ng Grand Daos, naging mas madali para sa mga cultivator na maunawaan sila. Ang pagpapalawak ng mundo ay nagpalawak din ng martial Dao sa kabuuan. Unti-unting nawala ang lahat ng heavenly manifestations at ang mga nakikitang bakas ng mga manifestations ng Grand Daos ay naglaho. Bumalik sa katahimikan ang buong Void Continent. Gayunpaman, maaaring makita ng Emperor Realm Masters na ang mundo na ito ay ibang-iba na sa nakaraan.
Para sa isa, ito ay naging mas malawak. Ang mga cultivator ay nabuo sa mga grupo at nagsimulang mag-survey sa mga bagong lupaing ito, na nagpapatunay sa kanilang mga unang hinala. Dati, may world barrier na hindi nila malagpasan, pero ngayon nawala na ang harang na iyon at marami pang teritoryo ang lumitaw. Mataba ang mga teritoryong ito, ngunit walang anumang buhay na nilalang sa kanila. Nang malaman ito ng mga sekta, ipinadala nila ang kanilang mga master na nanguna sa maraming disipulo upang sakupin ang mga lupaing ito. Si Yang Kai ay naglagay lamang ng isang maliit na bilang ng mga tao sa kanyang miniature universe noon, mga 10 milyon o higit pa. Gayunpaman, ang kapaligiran sa miniature universe ay napuno ng sigla, na ginagawa itong isang paraiso kung saan maaaring umunlad ang mga cultivator. Bukod dito, walang malalaking digmaan o alitan, ilang maliliit na salungatan lamang sa pagitan ng iba't ibang sekta. Sa hitsura ng Void Dao Temple, maging ang mga salungatan na ito ay unti-unting naglaho. Sa gayong mapayapang kapaligiran, ang bilang ng mga tao sa kanyang miniature universe ay dumami sa loob ng millennia. Habang dumarami ang populasyon, higit na nangangailangan ng lupa. Noong nakaraan, ang mga mula sa Void Dao Temple ay nag-aalala na kung ito ay magpapatuloy, ang buong Void Continent ay hindi kayang tanggapin ang dumaraming populasyon sa loob ng ilang libong taon. Pero ngayon, nalutas na ang problemang iyon. Ang masa ng lupain ng Void Continent ay lumawak ng 5 beses nang hindi bababasa, kaya kahit na ang rate ng paglaki ng populasyon ay nagpatuloy tulad noon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na espasyo para sa ilang 10-10 libong taon. Gayunpaman, hindi napapansin ni Yang Kai ang lahat ng ito dahil pinag-iisipan niya ang isa pang isyu. Ngayong nasa 8th grado na siya, patuloy pa kayang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Noon, napilitan siyang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm, kaya ayon sa teorya, ang limitasyon niya ay ang 7th grade. Gayunpaman, pagkatapos niyang ubusin ang isang mid-grade world fruit, ang kanyang limitasyon ay naging 8th grade. Sa kanyang pagiging nasa 8th grade Heaven Opening Realm ngayon, mayroon bang anumang hinaharap para sa kanya? Mayroong napakaraming mga human cultivator na ang limitasyon ay ang 8th grade Heaven Opening Realm. Marami sa 8th grade Division Commander ang direktang umakyat sa 6th grade noon. Sa madaling salita, ang 8th grade ay ang pinakamahusay na maaari nilang makamit sa kanilang buhay. Tinanong ni Yang Kai ang 8th grade masters tungkol dito noong nakaraan, at sinabi sa kanya na pagkatapos nilang umakyat sa 8th grade, mahina nilang nararamdaman ang isang layer ng pagpigil na sumasakop sa kanilang miniature universe. Ang hindi nakikitang paghihigpit na ito ang nagkulong sa kanila sa 8th grade. Gaano man sila kahirap nagil-inang, hinding-hindi sila makakalusot sa 9th grade. Kung pilit nilang sinubukang sirain ang pagpigil na iyon, ipagsapalaran nilang sumabog ang kanilang miniature universe, na magwawakas ng kanilang buhay. Dahil dito, hindi dahil sa ayaw ng 8th grade masters na patuloy na pahusayin ang kanilang mga sarili, ngunit sa halip ay hindi kayang taglayin ng kanilang miniature universe ang mas malaking kapangyarihan. Ngayon, si Yang Kai ay isa ring 8th grade Heaven Opening Realm Master mismo, at tulad ng sinabi sa kanya ng Division Commanders, naramdaman niya ang hindi nakikitang kadena sa kanyang miniature universe. Ang ganitong uri ng pagpigil ay mahina at halos hindi napapansin sa sandaling ito. Gayunpaman, habang pinalalakas niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang 8th grade master, ang ganitong uri ng pagpigil ay lalakas hanggang sa punto kung saan siya ay pipigilan sa pagsulong pa. Habang inaalala niya ang kanyang desisyon na umakyat sa 5th grade noon, hindi nakaramdam ng panghihinayang si Yang Kai. Sa oras na iyon, sa pangunguna ni Tizing, isang 7th grade master mula sa Myriad Demon's Heaven, pinigilan siya ng ilang masters na subukang direktang umakyat sa 7th grade. Wala itong kinalaman sa mga personal na sama ng loob dahil sinusubukan lang nilang pigilan ang isang potensyal na krisis. Iyon ay dahil may ganoong sakuna na naganap sa 3,000 mundo noong nakaraan na naging dahilan upang ang Cave Heavens at Paradises ay lumaki ang kawalan ng tiwala sa mga direktang umakyat sa 7th grade na hindi nila direktang pinangangasiwaan. Sa oras na iyon, kung hindi pa umakyat si Yang Kai sa Heaven Opening Realm, hindi siya makapasok sa Shadowless Cave Heaven at mailigtas ang Lady Boss. Matapos pagsamahin ang sarili, ipinagpatuloy niya ang pagpino ng mga materyales upang palakasin ang kanyang pamana. Isa pa siyang bagong na-promote na 8th grade master, kaya may ilang daan pa sa unahan niya. Gayunpaman, kapag naabot na niya ang rurok ng 8th grade, iyon ang magiging limitasyon niya. Maaaring may ilang mga paraan sa universo na magpapahintulot sa isa na basagin ang pagpigil sa kanyang miniature universe. Hindi bababasa, ang innate heaven opening pills na isinilang sa universe furnace ay isang paraan upang gawin ito. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Yang Kai tungkol dito.
Sa hinaharap, maaari niyang hanapin ang Universe Furnace para magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa 9th grade. Sa kasamaang palad, ang mga nakuha niya mula sa Blood Monster Cave Heaven ay tila walang epekto sa pagkabasag ng pagpigil sa kanyang miniature universe. Siguro ito ang edad ng pills. O baka naman, may iba pang dahilan. Anuman, nanatiling umaasa si Yang Kai na nasa Universe Furnace ang kanyang pag-asa. Ang oras ay patuloy na lumipas ng dahan-dahan habang siya ay paulit-ulit na naglalakbay upang maghanap ng higit pang temporal river. Pambihirang pagkakataon iyon, kaya nakakahiya kung palalampasin niya ito. Kapag naghahanap ng susunod na temporal river o paglilinang, sasamantalahin niya ang pagkakataong pinuhin pa ang mga Grand Daw rivers. Sa wakas, dumating ang isang araw na natapos niyang pinuhin ang isang set ng mga materyales sa isang temporal river na 3,000 metro pa rin ang haba. Ngunit nang handa na siyang mangisda ng isa pang set, natanto niya na wala na siyang kompletong hanay ng mga materyales.